Ito po ay based sa survey. Meron pong sinurvey na 500 mga adult. Nawalan sila ng 1,000 pesos. At sila ay nag-gain ng 1,000 pesos. Higit na nagre-register yung point na nawalan sila. Yun ang lagi nilang natatandaan. Why? Kasi mas malaki yung brain natin to process negative emotions. Kaya nagdudwell tayo ron. Kaya para nanonood tayo. Lagi nating ini-entertain yung sarili natin sa mga, sana gano'n ang ginawa ko, hindi sana nangyari to. Kung ako lang ay nakipag-reconcile sa kanya, hindi mangyayari to. Yun ang lagi nating pinanonood sa life natin, sa screen ng buhay natin. Kaya nga, tayo po ay mag-aaral sa isang katotohanan kung gaano tayo minamahal ng ating Diyos. At ito po yun. Ito po yung assurance. God is for you, not against you. Brad, hindi pa ako tapos. Hanggang ending po, nandiyan yung chair na yan. Manonood tayo ng sine. So ito po yung title ng ating pag-aaral. Una sa lahat, sabihin nga natin, God is for me, not against me. Kailangan malalim yung kurot na yan sa ating puso para matanggap natin na anuman yung challenge na haharapin natin sa ating buhay, hindi tayo susuko sapagkat assured tayo na lagi tayong kasama ng Panginoon sa tagumpay. At ito po yung ating pag-aaralan. Tayo mag-i-stay lamang sa Romans chapter 8, beginning verse 26 hanggang verse 33. Ito po yung ating pag-aaralan. At hindi po tayo laliw rito. Kung meron man tayo mga verses, ito po i-quote na lang natin. I will start with number 1. Or with my, sabi nga bakit God is for you, not against you? Alam niyo po, we regret the past things of our life. And we worry so much about our future. We forget yung present natin, yung kasalukuyan. Ano ba yung ginagawa? At nadi-default tayo sa present moment natin. Why? Kasi we always regret our past and we keep worrying about our future. So in the process, lost tayo. Samantalang gusto ng Diyos na dalhin tayo sa isang lugar na kung saan yun ang purpose niya sa ating buhay. Hindi niya magawa dahil tayo ay ayaw nating umalis doon sa point na we look back to our past and we look worried doon sa ating future. And tonight, I hope and I pray na makuha natin ang true essence bakit ibinigay sa atin si Jesus na sino ba naman tayo para iligtas ng Panginoon at nais niya na mabago ang pananaw natin sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Amen. Sige nga ho, palakpakan natin muna ang Panginoon. Diyan ka muna. Mamaya, babalik tayo dyan. So, tignan po natin yung una. Ang sabi rito sa verse 26 and 27. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. Yan. Weaknesses sa iba po, marami tayo. In the same way, kaya nga ang banal na Espiritu ay tumutulong sa atin sa ating mga kahinaan. Yan yung point number 1. Akala natin wala tayong mga weaknesses, pero as God looks upon us, nakikita niya yung ating mga kahinaan. Kaya binigyan niya tayo ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit po, ang tingin natin ay siya yung, sabi nga ang tingin natin, yung Holy Spirit ay wala siyang ginaganap sa ating buhay. Pero dapat nating malaman, ibinigay ng Diyos sa atin yung Holy Spirit para siya yung tunay na gagabay sa atin to have a victorious and successful Christian life.